A life without prayer is a life without power. Kaya nga mahalaga po ang pananalangin. Kasi sabi po sa salita ng Diyos, lagi tayong manalangin at manalangin tayong walang patid. Sapagkat ang pinapanalangin natin ay ang Diyos na buhay na siyang tutugon sa lahat ng ating panalangin. Kaya po sa oras na ito, i-prepare po natin ang ating mga puso upang sa ating pakikinig ng salita ng Diyos at sa ating pananalangin ay pagmasdan tayo na nalulugod sa atin ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ready na po ba tayo? Amen. Kaya imbitahan ko na po ang magpapanguna sa awitin. Masara na yung sing. Sinuman po si gusto mo ng balik sa pagbulok ng ating Diyos. Gusto mo bang maranasan ang presensya ng Diyos? Amen. Hallelujah. Manumbalik ka sa Diyos. Tingin po ang ating mga mata. Isipin niyo, itong awitin niyo ay yung awitin na parang hinaharana mo ang Diyos sa gabing ito. Na maabot mo ang kanyang puso. Yung pinakapuso ng Diyos sa gabing ito. Lord, hallelujah. Maghari ka, Ginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, Sa puso ko, Lord, hallelujah. Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Sabihin mo, maghari ka. maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Tingnan ka na lang, sabi, maghari ka. maghari ka, Ang Diyos, maghari ka, Panginoong o Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa hari ka, maghari ka,
Bababangkin sa iyo, kapatid na mahal. Halika, Ginoong Yesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Ginoong Yesus, maghari ka. Ginoong Yesus, maghari ka. Ginoong Yesus. Po tayo po ay muling manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa oras na ito na kami po ay muling nagkatipon-tipon. Lord, ikaw po nawa magtagumpay at manahan sa oras na ito. Bawa po ang iyong lingkod, bigyan niyo po siya ng wisdom and knowledge na nagmumula sa inyo. Patuloy niyo po nawang pagalingin ng mga may sakit na ramdaman. Ikaw na po ang bahala sa kanila at pagbabayan niyo po nawa at pagtibayin po ang aming mga puso at isipan. Lord, nawa po mamigyan niyo po kami ng katatagan at malinis na puso. Palitan po ito, Ama. Lord, patawarin niyo po nawa kami sa aming mga kasalanan na gawa. Lord, nawa po, Ama. Ikaw po nawa ang manahan sa oras na ito na ikaw po ay magtagumpay at hindi po magtagumpay sa Satanas na hindi po ulit makagalaw. Maraming salamat po, Ama. Ikaw po nawa ang bahala sa oras na ito. Ito po ang sabat na namin sa pangalan ni Jesus. Ipit kaya na po, Ama. Okay, nakahanap na po tayo ng komportable nating maupuan para makapakinig po tayo ng maayos. Ready na po ba tayo sa Word of God? Amen. Bubusigin po tayo muli ng salita ng Diyos. Kaya po sa gabi po ito, inibitahan ko na po ang magbabahagi ng salita ng Diyos. Si Apostle Mark Angelo Cornel. Okay na po tayo. Kasi sa ating Diyos, everyone. Hallelujah. Samahan po ninyo akong magbukas sa aklat ng Juan, John 16. John 16 chapter 16 verse 4. Okay. John 16. Sige, umpisa natin sa John 16 verse 1. Okay. Hindi tayo lang.
Amang Diyos na panandakila sa lahat. Muli po Ama, narito po kami. Nagkakatipon-tipon. Hindi po namin pinakaligtaan ang mga araw na kayo po ay dapat magkatipon. Mga oras na dapat kayo po ay sinumba. Ang mga oras na dapat kayo po ay mag-aral, kumain, yung pagkain spiritual. Amang Diyos, narito po kami. Narito po ako, nagpapakumaba. Palagi ko po sinasabi, wala po kong nagtuturo na kayo po huwalay sa akin. Amang Diyos, sa oras na ito, ako po nagpapalinis ng banal ng dugo ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Lahat ang hindi po karapat-dapat sa akin ay malinis. Amen. Maging tunay na malinis. Amen. Hallelujah. Sabi po rin nyo, huwag po kami magkatubihin na lumapit sa makabagong trono po ninyo. Hallelujah. Amang Diyos, narito po ako, kami, nagpapalinis ng banal ng dugo ng anak niyo pong si Yeshua, naming Panginoon tagapagligtas, Amen. sapagkat nalalaman po namin kung kami po hiwalay sa inyo, wala po kami magagawa, hindi po kami makakapamuha. Maging ako po na magtuturo ngayon, Amang Diyos, gawin niyo po akong karapat-dapat Amen. sa inyong harapan. Yes, Lord. Wala po maging hadlang para hindi ko po maituro ng lubusan ang inyong pong banal na salita. Amen. Amang Diyos, lahat ng lalabas sa aking bibig ay pawang katotohanan lamang, ay tama. Palagi niyo pong tulusan ng karunungan nagmumula po sa inyo. Amen. Karunungan na katulad po ng kay Haring Solomon. Amen. Amang Diyos, ang lahat ng aming pag-aaralan ngayon ay maging gamit sa mga makikinig, nagpapakinig. Amen. Hallelujah. Palambutin niyo po ang kanilang mga puso na sabihin, malaya itong mataniman ng inyong pong banal na salita. Amen. Hindi. Na ito po yung mag-ugat, tutubok, at mamumunga. Amen. Ito po hindi na nila makakalimutan kailan po man. Amen. Ito po kanilang lagi nilang itong maaalala Amen. sa tuwing ito po kailangan nila Amen. sa kanilang pamumuhay Amen. spiritual. Salamat Yes, po. Ito po ang aking panalangin, nagkakaisa na lang panalangin sa makapangyarang pangalan ng anak niyo po si Yeshua na ang Panginoon tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Okay? John 16, chapter 16, verse 1. Okay, dito tayo magsimula. Nandiyan na po kayo? John 16, verse 1. Sinabi ko ito sa inyo upang huwag ninyong talikuran ng inyong pananalig sa akin. Sino po ang nagsasalita doon? Ang Panginoong Yeshua. Amen po. Amen po. Okay. Okay po ang may pandinig. Hallelujah. Huwag po natin sayangin ang ating matutunan sa labing ito. Sinabi ko ito sa inyo, ulitin po natin, sinabi ko ito sa inyo upang huwag ninyong talikuran ang inyong pananalig sa akin. Verse 2. Ititiwalag kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. Amen. Ano, si Kristo po ay nagtuturo tungkol sa hinaharap. Amen po ba? Amen. Amen po. Yung hinaharap natin, sabi po dito, darating ang panahon na ang mga tao mag-aakalang tama yung ginagawa nila. Amen po ba? Amen. Tama yung ginagawa nila kaysa sa ginagawa natin. Amen po. Kaya, tawag yan. Isang ganyan tayo eh, yung akala natin tama. Pinipilit natin na ito yung tama, ginagawa natin. Kasi alam natin tama. Yan yung sitwasyon ng sanlibutan ito. Amen po ba? Amen. Amen po. Yan ang sitwasyon ng sanlibutan ito. Akala ng mga tao, tama. Katulad ni Apostol Pablo, di ba? Sa pagkaakalang tama yung ginagawa niya, masigasig siya sa pagtuligsa sa mga Kristiyano. Amen. Nakukuha po natin. Ginagawa niya yun na walang, hindi siya nakukonsensya. Nakukuha po natin, minsan ginagawa natin ng isang bagay na hindi tayo nakukonsensya kasi akala nga natin tama. Amen po. Nung panahon na pinapatay ni Apostol Pablo yung mga Kristiyano, hindi siya nakukonsensya. Kasi akala niya, naglilingkod siya sa Diyos.
Amen po ba? Akala niya, tama yung ginagawa niya. Amen po. Pwede rin po tayong maging ganyan. At yung mundo natin, ganyan po. Amen. Yung yung sanlibutan dito, ganyan po. Yung, kahit yung mga lesbian. Di ba yung mga tawag yan, lesbian. Tutuyan mo, yung lesbian. Lesbian, tapos gay. Ano bang mga term na ginagamit yan? Homosexual. Di ba? Pinaglalaban nila yung kanilang rights. Amen po ba? Amen. At talagang matapang sila kasi akala nila tama yung pananaw nila. Amen po ba? Amen po. Amen. Sana naman tayong mga Kristiyano, huwag tayong maging ganyan. Amen po ba? Na maging bulag tayo sa tama. At ang pinaglalaban natin, yung mali. Tapos akala natin, tama yung mali na pinaglalaban natin. Amen po ba? Huwag sanang maging ganon. Amen po ba? Amen. Hindi tayo tinawag ng Diyos para manatiling bulag sa katotohanan. Amen. Amen po ba? Ang ipaglaban natin, yung tama talaga. Amen po ba? Baka kasi pinaglalaban natin yung isang bagay na mali kasi alam natin yung tama. Nakukuha po ba? Amen. Amen po, nakukuha po. Amen. Ulitin natin. Sinabi ko ito sa inyo upang huwag ninyong talikuran ang inyong pananalig sa akin. Ititiwalag kayo sa mga sinagoga, darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Talagang hindi matatakot na patayin tayo. Amen po ba? Kasi akala niya, tama. Naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala ni ang Ama. Amen po. Yung mga taong gagawa nito, hindi nila kilala ang Panginoong Yeshua, pati ang Diyos Ama. Amen po. Kaya nila yan magagawa. Verse 4, subalit sinabi ko na ito sa inyo, upang kapag dumating ng oras na gagawin na nila ang mga ito, maaalala ninyo ang sinabi ko sa inyo tungkol sa kanila. Amen po ba? Amen. Dapat ganyan po ang tagapagturo. Bago pa mangyari ang isang pangyayari, sinasabi mo na. Amen po. Amen. Kasi kapag ganyan ka ng tagapagturo, kapag sinabi mo, tapos biglang nangyari, nabubuo yung tiwala ng tao sa iyo. Nabubuo yung tiwala ng tinuturuan mo. Amen po ba? Amen po. Nagturo ka na ang sinupot na tubig ay magyayelo kapag ipinasok sa freezer. Ayan. Diba? Supot mo yung tubig, ipasok mo sa freezer, magyayelo yan. Amen po ba? Amen. Paano mabubuo yung tiwala sa iyo ng tao kung hindi naman nagyayelo talaga? Nakukuha po natin. Amen po. Ngayon, nung sinumunod ka, sinupot mo yung tubig, nilagay mo sa freezer, nagyelo nga, ay totoo nga yung utos niya. Totoo nga yung tinuro niya. Amen po. Amen. Nakukuha po natin. Amen. Ganyan dapat ang tagapagturo. Nangyayari yung kanyang itinuturo. Amen po ba? Amen po. Amen. Please. Parang nagdagan natin. Please. Hallelujah. Praise. Verse 4, subalit sinabi ko na ito, sinprofessor na si ating Panginoong Yeshua. Subalit sinabi ko na ito sa inyo upang kapag dumating ng oras na gagawin na nila ang mga ito, maaalala ninyo ang sinabi ko sa inyo tungkol sa kanila. Napakahalaga po na ganyan, nauuna mong pinagsasabi. Yan si Pulit. Ulit, kapag hindi mo itinigil yan, yung ginagawa mong yan na hindi maganda, ito na ang mangyayari sa'yo sa hinaharap. Nakakuha po ninyo. Amen. Matiyas, kapag hindi ka nagbago, ito ang mangyayari sa'yo sa hinaharap. Nakakuha po ninyo, dapat ganyan.
Amen po. Ngayon, kapag talagang nangyari yun, kuya, ito na yung sinabi ni Pastor. Amen po. Nabubuo ngayon yung tiwala ng tao sa iyo bilang tagapagturo. Amen po ba? Ganyan po si Kristo noon. Amen po ba? Mahilig siyang magpauna ng salita. Ito ang mangyayari. Amen po. Nakuha po natin. Okay. Ang gawain ng Espiritu Santo. Ang gawain ng Espiritu Santo. Okay. Yung Espiritu Santo, yun yung isinugo ni Kristo nung umakyat siya sa langit. Amen po ba? Sabi po ni Kristo, hindi paparito ang gabay, ang tagapagtanggol. Amen po, ang Espiritu Santo kung hindi ako paroroon. Kailangan ko po paroroon para pumunta dito ang banal na Santong Espiritu. Ngayon, ang pag-aaral natin, yung gawain ng Espiritu Santo. Ano bang trabaho niya sa atin? Amen po ba? Hindi po ba kayo na-excite? Amen. Oh. Kapag-aralan natin yan, Amen. kung anong trabaho ng Espiritu Santo sa atin. Ayan. Sa ibang talata ng Bible, alam natin na ang Espiritu Santo, siya nagbibigay ng kaloob sa atin. Amen. Siya nagpapasya itong karapat-dapat na kaloob kay Matias, kay Jomer, kay Pastor Nancy, Pastor Karen. Amen po ba? Kay Pulit. Yan. Yan ang trabaho ng siya nagpapasya. Amen po ba? Okay? Verse 1, hindi, anong verse na tayo? 4 pa rin? Hindi ko ito sinabi sa inyo nung una sapagkat kasama pa ninyo ako. Verse 5. Ngunit ngayon pupunta na ako sa nagsugo sa akin. Hallelujah. Sinpon sa tao si Kristo. Amen. Pupunta na daw siya sa nagsugo sa kanya. Sino yung nagsugo sa kanya? Ang Diyos Ama. Ngunit ngayon pupunta na ako sa nagsugo sa akin at wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. Hallelujah. Verse 6. Ngayon, sinabi ko na sa inyo, lubha naman kayong nalungkot. Verse 7. Subalit, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo. Amen po ba? Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay. Ano? Hallelujah. Yung banal na Santong Espiritu, patnubay po siya. Ano pong ibig sabihin ng patnubay? Ginagabayan ka niya. Amen po ba? Amen. Para hindi ka maligaw. Amen po ba? Amen. Lalo sa panahon natin ngayon, may nagtanong eh. Sigurado pa ba tayo sa version ng Bible natin na binabasa? Ayan. Ang daming version ng Bible, di ba? Amen. Ang daming version ng Bible. Ngayon, dyan tatrabaho ang banal na Santong Espiritu para hindi tayo tuluyang maligaw sa iba't ibang version ng Bible. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Kahit nasabihin natin talagang lumayo yung Bible, yung version, yung pagkasalin, nandyan po ang banal na Santong Espiritu para ipaunawa pa rin sa atin kung ano yung tama. Amen po ba? Para Amen. hindi tayo maligaw. Amen. Nakuha po natin. Amen. Amen po. Amen. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko sa inyo, kusya sa inyo. Sino po yun yung patnubay? Verse 8. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan. Ulitin po natin. Verse 8. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katwiran at tungkol sa paghatol ng Diyos. Hallelujah. Ulitin natin. Pagdating niya, sining darating ang Holy Spirit. Amen po ba? Amen. Pagdating niya, kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katwiran at tungkol sa paghatol ng Diyos. Ibig sabihin, lilinawin ng banal na Santong Espiritu lahat yan. Amen po ba? Kasalanan,
katwiran, at yung paghatol ng Diyos. Amen po. Verse 9, tuloy natin. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniwala sa akin. Yan. Kaya napakahalaga po na hindi tayo lumalayo sa katuruan ni Kristo. Amen po ba? Amen po. Ulitin natin. Verse 9, patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniwala sa akin. Kanino pala tayo dapat maniwala? Ni Kristo. Kay Kristo. Amen po. Amen. Kasi ang ipapakilala ng Holy Spirit si Kristo. Si Kristo lang din. Amen po ba? Amen. Ang ating Panginoon. Kaya siya isusugo sa atin para lalong ipakilala ang Panginoong Yeshua. Amen po ba? Okay, mamaya maunawa natin yan. Amen. Verse 10, patutunayan niya ang tungkol sa katwiran sapagkat ako'y pupunta sama at hindi na ninyo makikita. Katwiran. Amen po ba? Ibig sabihin, hindi ka baluktot na tao. Pag napunta sa iyo ang banal na Santong Espiritu, yung dating baluktot mong pag-iisip, magiging matuwid na yan. Amen po ba? Kasi nasa iyo ang banal na Santong Espiritu. Amen. Nakukuha po natin. Amen. Yan ang magtutuwid ng buhay natin. Amen po ba? Okay. Verse 10, patutunayan niya ang tungkol sa katwiran sapagkat ako'y pupunta sama at hindi na ninyo makikita. At ang tungkol sa paghatol. At ang tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito. Hallelujah. Amen. Sino po yung pinuno ng sanlibutan ito? Sino po? Amen. Si Satanas. Amen po ba? Amen. Itong sanlibutan nito, kaharian po ito ni Satanas. Amen po ba? Amen. Bakit kaharian niya to? Kasi masama. Amen. Nakuha po natin. Amen. Amen po. Amen. Ngayon, sino naman ang kaharian ng Diyos? Yung mga tumanggap kay Kristo. Amen po ba? Amen. Yung mga tumanggap kay Kristo, sumusunod kay Kristo. Amen. Sumusunod sa Diyos Ama. Sumusunod sa banal na Santong Espiritu. Amen po. Amen. Amen po. Pero ang sanlibutan ito, sumunod pa kay Kristo. Hindi na. Parang hirap po siya maging. Hindi lahat. Sumunod pa kay Kristo ang sanlibutan ito? Hindi. Amen po ba? Amen po. Amen. Pero kapag tinanggap mo si Kristo, galing ka sa sanlibutan, sumusunod ka na. Nakuha po natin. Amen. Amen po. Amen. Okay. Sabi nito, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito. Yan po yung sinasabi ko sa inyo, matagal na pong nahatulan si Satanas. Naghihintay na lamang po siya ng tamang oras na pagtapon sa kanya sa impyerno. Ngayon, habang naghihintay siya, hindi naman siya papayag na naghihintay lang. Mandadamay po siya. Amen po ba? Amen. Mandadamay siya. Hindi siya papayag na siya lang yung masama. Ano bang ibig sabihin ng masama? Ikaw yung sumuway sa Diyos. Amen po ba? Amen. Sa harapan po ng Diyos, sino ang masama? Yung sumusuway sa kanyang utos. Ngayon, papayag ka ba na maging katulad ka ni Satanas na sumusuway sa kanyang utos sa Diyos? Amen po ba? Amen. Papayag po ba tayo? Ngayon, kailang meron tayong pulot dyan na aral. Anong ginawa ng Diyos kay Satanas dahil masuwayin siya? Hinatulan siya. Amen po ba? Amen po. Gusto rin ba nating mahatulan? Tulad kay Satanas. Dito. Anong kailangan natin gawin? Gayahin si Satanas o hindi tularan? Huwag po natin tularan si Satanas na masuwayin sa utos po ng Diyos.
Amen po ba? Amen. Ito, huwag po kayong mangguluhan. Ang utos po ng Diyos, Ama, utos po ni Kristo at utos ng Banal na Santong Espiritu, iisa po yan. Hindi po yan nagkukontrahan. Huwag po kayong mangguluhan, baka mamaya. Sino ba talaga ang susundin natin? Ang Diyos Ama, Diyos Anak, o Banal na Santong Espiritu? Huwag po kayong mangguluhan. Amen. Iisa po yan ng sinasabi. Amen. Amen po ba? Hindi yan magkukontrahan. Amen. Amen po ba? Amen po. Amen. Huwag po tayong magugulo na Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Spirit Son. Huwag po tayong magugulo. Ang sinasabi po ng Diyos Ama, ay sinasabi ni Kristo. Ang sinasabi ng Banal na Santong Espiritu, ay sinabi po ni Kristo. Amen po ba? Amen. Iisa lang po yan. Huwag tayong maguguluhan. Amen po ba? Amen. Ibig sabihin, kapag sumamba ka kay Kristo na ating Panginoon, sinamba mo na rin ng Diyos Ama. Pag sinamba mo ang Diyos Ama, sinamba mo na rin pag sinamba mo ang Banal na Santong Espiritu, sinamba mo rin. Amen. Nakukuha po ninyo. Amen. Liwanagan pa natin. Kapag tinanggap mo si Kristo na isinugo ng Diyos Ama, ang tinanggap mo ang Diyos Ama. Kapag tinanggap mo ang Banal na Santong Espiritu, nagsugo si Kristo, tinanggap mo si Kristo. Nakuha po natin. Amen. Sa paghukom nga, di ba sa paghukom, hindi naman si Kristo ang pinakain. Nabasa na po ba ninyo yan? Amen. Hindi naman si Kristo ang pinakain, pero sinabi ng Kristo, pinakain niyo ko. Di ba? Amen. Nauhaw ako pero pinainom niyo ko. Nagutom ako pero pinakain. Wala ako pero dinamitan niyo ko. Wala akong masilungan pero pinasilungan. Amen. Nakakuha po ninyo sa paghukom. Amen. Nabasa na ba natin ninyo yan yung pinaghiwala yung tupa at kambing? Amen. Nagtaka yung sinabihan ni Kristo, Panginoon, kailan po namin kayo pinakain, Amen. pinainom, at dinamitan? Amen. Nakuha po ninyo. Amen. Ngayon, sabi ni Kristo, nung pinakain ninyo yung isa sa mga maliliit na ito, yung mga lingkod niya, nakaw po natin, Amen. ako ang ginawa niya yan. Ibig sabihin, si Kristo ang nagsugo niyan, kung ano man ang gawin ninyo dyan, pagpapala o pagpapahirap, kay Kristo niyo po yan ginawa. Amen. Amen po ba? Amen. Ngayon, ang Diyos Ama, sinugo si Kristo dito sa lupa. Amen. Ano man ang ginawa ng mga tao kay Kristo, ginawa na rin sa Diyos Ama. Amen. Amen po ba? Nakukuha po natin, Amen. kung ano yung ginawa mo sa isinugo, ginawa mo na rin sa nagsugo. Kung binastos mo yung isinugo, binastos mo na rin yung nagsugo. Nakukuha po natin Amen. yung punto. Hallelujah. Amen. Babalik tayo doon. Kung sinamba mo si Kristo, sinamba mo na rin ang Diyos Ama. Kung sinunod mo si Kristo, sinunod mo na rin ang Diyos Ama. Kung sinunod mo yung Banal na Santong Espiritu, sinunod mo na rin si Kristo. Nakukuha po natin. Amen. Okay, kaya hindi pwedeng magkontrahan yan, tatlo na yan. Diyos Ama, Diyos Anak, tsaka Diyos Espiritu Santo. Hindi pwedeng magkontrahan yan. Magiging magulo yung sistema. Amen. Nakukuha po natin. Amen. Amen po. Kaya nga, laking pasasalamat natin na naisulat yung katuruan ni Kristo. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Kasi sa panahon natin ngayon, kahit ng unang panahon, may mga deceiving spirit na. Amen po ba? Talagang may mga mandarayang espiritu na. Amen po. Amen. Paano natin malalaman na mandarayang espiritu yun kapag kumontra sa katuruan ni Kristo? Amen po. Amen. Ulitin ko po sa inyo, hindi dapat nagkukontrahan yan. Amen po. Amen. At malalaman natin na mandarayang espiritu yan kung sumasama tayo. Amen po ba? Amen. Amen. Pero kung pinapabuti tayo niyan, hindi pwedeng mamunga ng masama yung mabuting puno. Amen. Hindi pwedeng mamunga ng mabuti yung masamang puno. Amen. Amen po ba? Amen. Kahit ako na tagapagturo ninyo, kung masama ako na tagapagturo, kayo na tinuturuan ko,
magiging masama din kayo. Amen po ba? Amen. Sapagkat ano bang ituturo ko sa inyo kung masama ako? Masama. Nakukuha po ninyo. Amen. Nakukuha po. Amen. Nakukuha po. Amen. Ngayon, sino ang mga sama tayo eh? Saan tayo nakakonekta? Sa tunay na puno. Sino po yung tunay na puno? Si Kristo. Amen po ba? Amen. Ngayon, nakakonekta tayo kay Kristo. Dapat mamunga tayo ng katulad ni Kristo na mga tao. Amen po ba? Amen. Kaya nga, tinuturuan tayo na talagang tumalikod sa sanlibutan ito at tunay na makasunod kay Kristo. Amen po ba? Amen. Makon po yan, mabigat po yan. Amen po, mabigat po yan. Talagang tinuturuan tayo na talagang itanggi yung sarili natin. Amen po ba? Amen. Ngayon, talagang yung tinuro ni Kristo yan, wala pa siyang kapangyarihan na sabihin yan. Wala pang kapangyarihan si Kristo na sabihin yan. Amen. Pwede mo ba siyang sumbatan? Tinuturo mo sa amin yan, ikaw nga eh. Pwede mo ba siyang sumbatan? Hindi po. Ikaw nga, mahal mo si Mama Mary. Ikaw nga, yung kapatid mo eh. Kapag tinawag ka, pwede bang sumbatan si Kristo ng ganyan? Hindi po. Hindi, di ba? Amen. Kasi nga, hindi siya nakontrol ng kanyang ina ng mga kapatid. Amen po ba? Nung nabuhay siya dito, hindi siya naging kontrolado ng kanyang mga kamag-anak. Amen. Amen po. Amen. Talagang totally surrender yung kanyang buhay. Amen po ba? Amen. Naging totally surrender yung kanyang buhay. At yan ang pinakamahirap na parte ng isang Kristiyano. Sabihin ko po sa inyo. Yan po ang isang pinakamahirap na part ng isang Kristiyano. Kapag katugo mo na ang pinag-uusapan, sino ba talaga ang mas pipiliin mo? Ang Diyos na may kakayanang magligtas sa iyo sa apoy ng impyerno o yung tao lang na pumipigil sa iyo sa kalooban ng Diyos? Sino po ang mas matimbang? Hindi. Ang tagapagligtas o yung ililigtas? Pagligtas. Kaya wag po natin, kaya nga ang katuruan po ni Kristo, hindi pwedeng maging alagad po ang sino mang nagmamahal sa kanyang ama, ina, anak na babae, anak na lalaki, kapatid, biyan ng babae, biyan ng lalaki, o maging ang kanyang sarili. Amen. Amen po ba? Bakit hindi mo pwedeng mahalin yan ng mas higit sa Diyos? Kasi katulad mo lang din niyang iniligtas. Amen po ba? Amen. Katulad lang din natin yan na iniligtas. Hindi yan ang tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Pwede ba natin iharap yan sa hukuman? Lagi na po ninyo na naririnig kay Pastor yan. Pwede ba natin iharap sa hukuman yan? Kasi po pinigilan po ako ni Mama. Kasi po pinigilan ako ni Papa. Kasi po pinigilan ako ng aking auntie, ng aking tita, ng aking kapatid. Reasonable ba yan sa harapan ng Diyos sa panahon ng paghukom? Kasi po pinigilan ako ng aking asawa. Pinigilan po ako ng aking bossing. Karason-rason ba yan sa harapan ng Diyos? Hindi po. Baka ipapaalala niya lang, di ba't tinuro ko na, hindi pwedeng maging alagad ko ang nagmamahal ng higit. Bakit hindi mo pa yung pinaniwalaan yung aking salitang yun? Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Ngayon, wala ba tayong tiwala sa Diyos na kapag inuna natin siya, pwede niyang hipuin yung puso ng mga taong iyan na umuusig sa atin, na pumipigil-pigil sa atin? Wala pa tayong pananampalataya. Oo, kahit nasabihin natin talagang hindi na-convert sa Christianity yung mga tao na yan, magpapapigil pa rin ba tayo? Panghihinaan na ba tayo ng loob? Kunyari, ikaw na lang talaga na isang Kristiyano sa pamilya mo. Yung mga kapamilya mo, ayaw talaga. Magpapadala ka na rin ba?
Total, nag-iisa naman ako. Siguro, katalikod na ako para masaya kami doon. Ganun na ba? Hindi po. Ito pong tinuturo ni Pastor sa inyo ngayon, pagpapatatag po ito ng pananampalataya. Amen. Inihahanda ko po kayo sa matinding pagsubok, sa matinding pagdadalisay. Amen po. Amen. Matindi pong pagdadalisay yan. Kapag duman ka sa ganyang sitwasyon, sino ba talaga ang pipiliin ko? Pamilya ko o ang Diyos? Anak ko o ang Diyos? Asawa ko o ang Diyos? Amen. Amen po. Kaya nga mga dalaga binata, bago kayo pumasok sa pag-asawa, siguraduhin ninyong Kristiyano yung inyong mapapangasawa. Kasi mahirap na sitwasyon kapag hati kayo ng pananampalataya. Amen. Amen po. Amen. Amen po. Ngayon, kapag na sigurado Kristiyano yung mapapangasawa ninyo, yung magiging anak ninyo, sigurado din Kristiyano yan. Amen po. Amen. Wala nang magiging hadlang para hindi kayo sumamba ng totoo sa Diyos. Walang bangayan, walang banggaan na mangyayari. Amen po ba? Amen. Ngayon, yung mga may asa-asawa na ngayon, ang tanging magagawa natin ngayon, pangaralan. Ganyan, nakapangasawa ka ng Kristiyano na, yung parang hilaw pa sa pananampalataya. Nahihikayat yan, pero parang hilaw. Ang tanging magagawa natin dyan, pangaralan ng matindi. Amen po ba? Hikayatin ng matindi. Iwapir natin, ilaban natin kay Satanas. Amen po ba? Amen. Bitawan yung ating mga anak, asawa, tatay, nanay, kapatid. Amen po ba? Amen. Amen po. Kailangan agawin natin sila sa kadiliman. Amen po ba? Amen. Kung ikaw ang nauna na Kristiyano sa pamilya mo, ikaw ang magbabattle niyan. Amen po ba? Amen. Magbabattle mo yan. Nakuha po natin. Amen. Ngayon, kung magiging mahina-hina ka sa pakikipaglaban para sa pamilya mo, talagang hindi sila makukonvert. Amen po ba? Amen. Bakit kung sinabing mahina-hina ka, ikaw nga sa sarili mo, hindi mo pa kaya, parang hindi ka pa sigurado. Hanggang kailan na ikaw sa sarili mo, hindi ka sigurado. Amen po. Amen. Kailangan ikaw na una, ikaw ang unang mag-improve, ikaw ang unang magdiwanang, ikaw ang unang maging matuwid. Amen po ba? Amen. Nakuha po natin. Ikaw ang unang dapat may marating sa spiritual. Amen po ba? At kapag nakita yun ng mga kamag-anak mo, totoo nga palang nagbago na yung aking anak, totoo palang nagbago ng aking asawa, totoo palang nagbago ng aking manugang, ganyan. Diba? Diyan na magsisimula na makakahawa ka na. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Na kapag nandyan ka sa labas, kahit anong pilit sa'yo, hindi ka nayayaya. Amen po. Amen. Kahit anong, kunyari, nasa labas ka, may mga usapan na green jokes. Ano bang response mo doon? Nakikipagsabayan ka ba doon? Nakikipagsabayan po ba tayo, Jomer? Hindi na po. Oh. Ngayon, sinusubukan ka lang pala ng mga nakapaligid sa'yo. Hindi na nga natin kasi Jomer, nagbago na. Mentuhan nga natin ng mga kanto. Yung mga parang malalaswa. Tapos biglang sumabay ka. Ay, hindi pa pala nagbago. Sasabihin nila sa'yo, paano mo kami maakay dyan? Hindi ka pa pala talaga nagbago. Amen. Tignan nga, subukan natin si Matias. Hayain nga natin po sa inuman. Kaputan natin yung sigarilyo. O, biglang nagpayaya. Tapos, ngayon lang naman ito sigarilyo. Sasabihin na naman ng mga tao, Matias, paano mo kami mayayaya dyan? Hindi ko pala nagbago. Amen. Nangyari na. Sa pamilya ninyo, sobrang po nga ito, pagkakain pa rin ko ng dinuguan. Niyaya ka ngayon. Masarap ang luto niyan.
Malinis ang pagkaluto ko niyan. Crunchy pa yung baboy niyan. Tapos sinusubukan ka lang pala. Nung pagkasubo mo ng dinuguan, kala ko ba Christian? Bawal sa inyo yan, Christian. Nakuha po natin, paano naman natin yan maakay? Kung yung mga pinag-aaralan natin, o minsan itinuturo ko na, kinain mo. Amen po. Amen. Nakuha po natin, yung kinain mo, ibig sabihin yung para bang ginawa mo yung alam nila na bawal sa atin ng mga Kristiyano. Ano ba yung bawal sa atin? Kasalanan. Amen po ba? Amen. Ano ba yung kasalanan? Pagsuway sa utos ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ngayon, yung mga nakapaligid sa atin, hindi lingid sa kanila ang bawal sa atin. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Ngayon, naghihintay lang yan na gawin natin yung bawal sa atin. Tapos biglang sabihin niya, oh, ginawa mo yan. Nakuha po natin, Amen. kaya dapat po tayong maging mapagbantay sa ating sarili. Kasi hindi naman talaga yung sarili natin na dinubinisan natin yung Ebanghelyo. Amen po. Amen. Amen po. Nadudungisan natin yung Ebanghelyo. Imbis na marami pa sanang maniniwala sa Ebanghelyo, hindi na sila maniniwala. Amen po. Nagiging katipisuran po tayo sa mga taong kailangan pa sanang abutin. Amen po. Amen. Amen po. Kaya napakalaga po talaga ng transformation natin bilang isang Kristiyano. Amen po ba? Amen. Nung nilipat po tayo sa liwanag, dati po tayo nasilim, nilipat tayo sa liwanag, kailangan mamuhay po tayo sa liwanag. Amen. Amen po ba? Okay. Sana po tayo? Verse 12. Marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang tanggapin sa ngayon. Bakit sinabi ni Christian? Kasi wala po yung Holy Spirit sa kanyang kausap, yung mga alagad. Amen. Ulitin ko po. Marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang tanggapin sa ngayon. Nakuha po ninyo. Kaya minsan, kapag meron tayong mga kausap na unbeliever, piniprintuhan natin ng mga spiritual, mahirap po nilang tanggapin yun. Mahirap nilang maunawaan. Amen po. Amen po. Amen. Ang katurang spiritual ay maunawaan sa pamagitan ng spiritual. Nakuha po ninyo. Amen. Kung ikaw na tao na tinuturuan ng tungkol sa spiritual, wala sa iyo ang espiritu, mahirap mo po yung maunawaan. Amen po. Kahit paliwanagan mo ng paliwanagan, wala nga sa kanya yung Espiritu Santo. Sayang lang po. Amen po ba? Amen. Amen po. Ulitin natin. Marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang tanggapin sa ngayon. Kaya nga, Gawa 2:38, pagsisiyan, talikuran ng kasalanan, mabautismo sa pangalan natin Panginoong Yeshua, at patatawarin ang ating mga kasalanan, di ba? Anong kasunod yan? Tatanggapin natin ng Banal na Santong Espiritu, mga kanuhod. Amen. Amen po ba? Amen. Kung nasa iyo na ang Banal na Santong Espiritu, nataniman ka ng Holy Spirit, madali mo nang maunawaan yung mga usaping spiritual. Kasi na-install na sa iyo. Amen po ba? Amen. Naitanim na sa iyo. Amen po. Amen. Nakuha po natin. Amen. Pero kapag hindi mo tinanggap ang Banal na Santong Espiritu, sabihin ko sa inyo, talagang napakahirap pong unawain ang mga usapin patungkol sa spiritual. Baka sasabihin mo, hindi totoo yan. Amen po. Amen. Hindi totoo yan. Kasi hindi mo naranasan, hindi mo na naramdaman. Amen po. Nakuha po natin. Amen po. Amen. Lalo kung hindi mo naranasan magbago ng buhay, after mong sinabi mo, tinanggap mo si Kristo, simula nun, wala naman talaga nagbago sa'yo, talagang mahirap kang maniwala.
Amen po. Okay. Amen. Verse 13, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, hallelujah, lagi po pinag-usapan natin katotohanan, amen po ba? Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Ako po ninyo, John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan, sabi po ni Kristo. Amen. Ako po ninyo, Amen. pag pananampalataya, ang hanap natin yung totoong pananampalataya, hindi yung pretty. Amen. Nakupo ninyo, Amen. pagbabago, ang hanap natin totoong pagbabago, hindi yung peking pagbabago. Amen. Amen po. Amen. Okay. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili. Ako po ninyo, ang Holy Spirit, magsasalita rin yan, hindi sa kanyang ganang sarili. Katulad ni Kristo, nung siya sinugo sa lupa, hindi siya nagsalita ng ganang kanyang sarili, kundi yun narinig niya sa Diyos Ama. Yung inutos ng Diyos Ama, nasabihin mo. Amen. Ganon din ang Holy Spirit. Amen po ba? Amen. Okay. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig. Nakuha po ninyo, kundi ang kanyang narinig, at ipahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Amen po. Amen. Amen. Pararangalan niya ako, sino po nagsalita niyan? Si Kristo. Pararangalan niya ako. Sino yung tinutukoy niyang pararangalan niya ako? Yung Holy Spirit. Amen. Nakuha po ninyo, Amen. si Holy Spirit talagang ipapakilala sa atin ng matindi si Kristo. Amen po ba? Itataas niya sa atin si Kristo. Amen po. Okay. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahahayag niya sa inyo. Nakuha po ninyo? Verse 15, ang lahat ng sa Ama ay sa akin. Kaya ko sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahayag niya ito sa inyo. Ulitin natin. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin. Bakit? Tagapagmana po si Kristo ng Diyos Ama. Amen. Amen po. Amen. Kaya ko sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahayag niya ito sa inyo. Ibig sabihin yung Espiritu. Okay. Medyo matampi. Ang lahat ng sama ay sa akin. Amen. Yung sa Diyos Ama, yung pagmamayari ng Diyos Ama ay kay Kristo. Amen po ba? Okay, ngayon sinabi ni Kristo, kaya ko sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin. Ganun din naman ang relasyon ng ating Panginoong Yeshua sa Espiritu Santo. Amen. Amen po ba? Amen. May kakayanan din ang Panginoong Yeshua na magbigay sa Espiritu Santo. Nakupin nyo? Kaya ko sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin. Amen po. At ipapahayag niya ito sa inyo. Nakupunin niyo yung sequence. Yung order nagsisimula sa Diyos Ama. Sa pinakamataas, Diyos Ama. Amen. Amen po. Magsasalita ang Diyos Ama, parang yan yung government eh. Pinakamataas yung hari. Magsasalita siya sa kanang kamay niya, si Kristo. Ako po ninyo. Amen. Nakuha po. Amen. Nasaan po si Kristo na sa kanang trono po niyo ng Diyos. Amen po ba? Magsasalita siya kay Kristo. Ngayon, isasalita ni Kristo yung sinalita ng Diyos Ama. Hindi yan magkukontrahan. So, ngayon, maririnig ng Holy Spirit, yun din yung Holy Spirit, siya rin ang magsasalita para sa atin. Amen. Tayo naman, na pinagsalita ng Holy Spirit, yan din ang ipapahayag natin sa mga tao. Amen. Nakukuha po natin. Amen. Hallelujah. Amen.
Ngayon, paano natin madedesisyon? Ang Holy Spirit ang gumagabay sa atin kapag nagiging mabuting tao po tayo. Amen po ba? Hindi po tayo pasamang tao. Amen po ba? Amen. Huwag tayo kagad maniniwala na sinasabi ng isang tao nagsabi na sa akin ng banal na Santong Espiritu. Sa gawa makikilala, sa bunga makikilala. Amen. Amen po ba? Amen. Amen po. Nakuha po natin. Kaya matindi po ang pagtuturo sa atin. Amen po. Para talagang matalikuran ang mundong ito. Amen. Ngayon, kung mabuti po yung itinuturo, yung tinuturuan magiging mabuti. Amen po ba? Kaya nga mapalad yung mga taong hindi lamang nakikinig at hindi. Nakuha po ninyo? Kaya nga mapalad ang mga taong nakikinig at nagsasagawa. Amen. Nakuha po ninyo? Amen. Kasi yan ang palatandaan na ikaw ay sa Diyos. Sumusunod ka sa Diyos. Amen po ba? Amen. Ano ang palatandaan na si Kristo ay sa Diyos? Sumunod siya sa Diyos Ama. Anong palatandaan ng Holy Spirit ay kay Kristo? Sumunod din ng Holy Spirit kay Kristo. Amen po ba? Amen. Nakuha po ninyo? Amen. Kailangan may palatandaan yan. Kaya nga may pattern na binigay sa atin ng Diyos. May mga palatand sign and wonders. Na kapag nakita nyo yan, ito yan. Amen po ba? Amen. Kapag nakita nyo, yung puno na yan, namunga ng mangga, mangga yan. Nakita ninyo namunga yan ng aratilis, aratilis yan. Kapag nakita ninyo namunga ng saging yan, saging yan. Amen po. Amen. Ngayon, kung ang iglesyang ito, na sinasabi natin, nandito ang banal na Santong Espiritu, ang mga dumadami dito, masasamang tao, magtaka na po tayo. Baka hindi tayo sa Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya ulitin po natin, ang iglesia pong ito, hindi po nagpaparami ng miyembro. Amen. Amen po ba? Amen. Ang iglesyang ito nagpaparami ng alagad ni Kristo. Yung talagang handang sumunod. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Amen po. Amen. Yung talagang handang magsuko ng kanyang buhay sa Diyos at sumunod talaga. Hindi po tayo tinuturuan para paatras na Kristiyano. Amen. Amen po ba? Tinuturuan tayo para matuto tayong maglingkod balang araw. Amen po ba? Amen. Bakit kailangan natin maglingkod para hindi po tayo patalikod? Amen po ba? Amen. Kasi kapag hindi ka na naglilingkod, kung na yan, stagnant ka na ng Kristiyano yan. Palamig ka na yan. Amen po ba? Palamig ka na yan. Nakuha po ninyo? Amen. Diyan na naman papasok yung mapalad yung isang alipin na madatnan ng kanyang amo na gumagawa. Amen po ba? Mapalad yun. Pero kapag nadatnan kang hindi gumagawa, at masama pa yung ginagawa mo, talagang masusumpa po tayo. Magkakaroon tayo ng consequences na hindi natin magugustuhan. Amen. Amen. Ang mahirap yan, kaluluwa po natin ang mapahamak. Amen po ba? Amen. Ito lang yan eh. Saan tayo nagpapakabisi? Sa kingdom ba ng Diyos o kingdom ni Satan? Saan pa tayo nagtatrabaho? Sa kaharian ba ng Diyos o kaharian ng Diablo si Satanas? Amen. Nakuha po natin. Amen. Laging may counterfeit po yan. Kung saan ka pa talaga gumagawa, saan ka pa talaga nagtatrabaho, sino pa talaga sinusunod mo. Kailangan masiyasat po natin yan. Amen po ba? Amen. Kailangan tayo yung Kristiyano. Alam natin na sumusunod tayo. Amen. Amen po ba? Amen. Nakuha po natin. O anong kabaliktaran ng sumusunod? Sinusuwan. Sumusuway. Ngayon kapag sumusuway ka, sumusunod ka ba? Hindi po.
Kaya kailangan sumunod po tayo ng sumunod. Amen. Para hindi tayo sumusuway ng sumusuway. Amen po ba? Amen. Kapag sumusunod ka ng sumusunod, matututunan mo talagang mag-aapoy yung pananampalataya mo hanggang mamalayan mo. Sinurrender mo na pala yung buhay mo sa Diyos. Amen po. Amen. Kung alam mo lang, ito yan eh. Yung buhay na walang hanggan, may katapat ba yan na kayamanan dito sa mundo? Wala po. Kapag yan ang naunawaan mo, madali nang isurrender ang buhay mo. Yan ang dapat mo unawaan ng mga tao eh. Yung buhay na walang hanggan ba, may kaya bang tapatan ng 1,000,000, 1,000,000,000, isang kotse na napakaganda, isang mansyon, isang trabaho na napakaganda, isang malawak na lupain? Kaya bang tapatan yung buhay na walang hanggan ng mga bagay na yan? Hindi, di ba? Diba? Pag naunawaan mo yan, madali lang pong talikuran niya mo yan. Amen. Amen po ba? Amen. At humarap ka sa Diyos. Nakukuha po natin. Pero nandyan ang Holy Spirit na maggagabay sa iyo kung kailangan mo na yung talikuran o hindi pa. Amen po ba? Amen. Iba-iba po tayo ng kaloob at langgap. Iba-iba rin tayo ng coding na pagkatawag. Iba-iba rin ng bigat. Amen po ba? Amen. Meron coding na mabigat ang pinapagawa. Meron coding na sakto lang naman. Amen po. Amen. Pero lahat tayo, tinawag talaga ang calling natin maglingkod. Iba-iba lang ang paraan ng paglilingkod po natin. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya nga kung saan ka natapat na larangan ng paglilingkod, pagputihan mo yan. Amen. Amen po. Amen. Nakuha po natin. Kung ano yung kaalaman mo, ipagamit mo. Talento mo, ipagamit mo. Kung saan ka malakas, ipasa mo sa mga tao. Ito ang kalakasan ko. Ituro mo sa iba para maging kalakasan din niya. Amen. Kung ano yung nalalaman mo, ituro mo rin sa iba para malaman din niya. Amen po. Kung ano yung meron ka, ibigay mo sa iba para meron din siyang ganun. Amen po. Amen. Ngayon, hindi lang naman ikaw ang bibigyan. Ikaw din ang mayroon ng ganito. Ako ang mayroon nito. Bibigay ka rin. Nakuha po natin. Amen. Bigayan system, tulungan system, paalaman system, turuan system, palakasan system. Amen po. Nakuha po natin. Sa ganyang paraan, na nagagawa natin yung word na magmahalan. Amen po ba? Amen po ba? Hindi po sinugo sa atin ng Holy Spirit, yung pinag-aaralan natin ngayon. Hindi sinugo sa atin ng Holy Spirit para buwagin tayo. Amen po ba? Amen. Para turuan tayong magkaisa, mag-ibigan, magtulungan. Amen po. Amen. Amen po. Amen. Kasi hindi po trabaho ng Holy Spirit na po para sirain tayo. Amen. Nakuso natin. Amen. Kaya nga nandyan po yung discerning spirit. Amen po ba? Napakatalino po ng Diyos natin. Amen. Amen. Dahil nga, alam ng Diyos na may mga lilitaw na mga mandarayang espiritu, naglagay din siya ng discerning spirit. Amen. Amen. Ma-discern mo kung sa Diyos pa to o hindi sa Diyos ito. Amen. Amen. Paano mo ma-discern yan? Salamat sa Diyos, ulitin ko na isulat po yung katuruan ng Kristo. Amen. Kapag kumontra yan sa katuruan po ni Kristo, X po yan. Amen. Amen po. Amen. Sino bang babangga sa katuruan ni Kristo? Sino po kaya ang babangga sa katuruan ni Kristo? Wala po. Ito yan eh. Sino ang babangga sa tagapagligtas? Paano ka ililigtas ng tagapagligtas kung yung mismong katuruan niya binangga mo? Nakukuha po natin. Amen. Amen po. Amen. Kaya napakahalaga po. Huwag po tayo lumayo sa katuruan ni Kristo. Amen.
Amen po ba? Amen. Nakuha po natin. At si Kristo nga pinaikli niya, di ba? Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, pag-iisip, buong lakas. Amen. Yan, puro patungkol yan sa Diyos. Amen po ba? Amen. Amen po. Tapos yung pangalawang utos, ginawa niyang dalawa di ba? Amen. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ano po natin? Talagang napakatalino po ni Kristo kung maunawaan po natin. Napakatalino po ni Kristo. Amen. Amen po. Amen. Kapag inibig mo yung kapwa, hindi mo na yan gagawan ng masama kasi imahal mo yan. Amen po ba? Kapag inibig mo rin ang Diyos, hindi mo yan magagawang hindi suwayin kasi mahal mo siya. Amen po ba? Amen. Parang sa tingin natin, parang pinaiklik, ginawang dalawa, pero mabigat pa rin. Amen po ba? Amen. Amen po. Nakuha po natin. Ang Amen. lahat ng katuruan ni Kristo, tayo po ay pabutihin. Ang lahat ng katuruan ng banal sa atong Espiritu, tayo po ay pabutihin. At lahat ng katuruan ng Diyos Ama, tayo po ay pabutihin. Ngayon, kung pasama tayo, nakuha po natin. Kung ang iglesyang ito, ang katuruan ng iglesyang ito ay masama, dadami po yung masama. Nakukuha po natin. Amen. Ngayon, dahil hindi nga tayo nagpaparami ng miyembro, yung hindi maibigin sa katotohanan, sa katwiran, sa kabutihan, hindi gusto ng tunay na pagbabago, mawawala po sila dito. Amen po ba? Amen po. Mawawala po sila. Hindi sila makakatiis. Kasi yung mga maibigin sa dilim, talagang sa dilim po yan pupunta. Yung mga maibigin sa liwanag, talagang sa liwanag po yan pupunta. Ano pong ibig sabihin yan? Yung mga maibigin sa katotohanan, mananatili po sila. Amen po ba? Dito ko nabago. Dito ko namulat. Dito ko, simula nung napunta ako dito, nakinig ako, ginagawa ko yung mga napapakinggan ko. Talagang napatlang dito, talagang nababago. Amen po ba? Yung iba nagbubulag-bulagan na lang. Amen po ba? Kahit alam nila sa sarili nila, dito ko nabago. Umiksit pa rin. Pero, obserban po natin yung mga umiksit. Nakuha po natin. Napapatunayan po na talagang malakas po yung hatak din sa labas. Amen po. Napakalakas po. Minsan nakala natin kaya ko na. Yung alak mo na dala-dala mo. Nangiging kampante tayo. Kala natin kaya ko na. Kaya ko nang umarap dyan sa labas. Sapat na yung alat ko. Hindi natin alam. Mas malakas pa rin pala yung alat ng sanlibutan. Amen. Amen po ba? Kaya nga, kailangan huwag natin kaligtaan ng pagtitipon. Kasi yung pagtitipon natin ng mga baga, pagpapaalat yun. Amen po ba? Kapag ikaw yung Kristiyanong hindi na sumasamba, hindi na sumasama sa mga fellowshipping, para bang nagtiwala ka na kaya ko mag-solo flight, ganyan. Kahit hindi naman ako sumali sa mga ganyang pagtitipon. Alam ko naman Ganyan. Amen. Hindi mo naman malahin parang nagiging mayabang ka na sa sarili mo. Alam ko naman Alam ko naman salita ng Diyos. Pero hindi mo alam, hindi idinisenyo ng Diyos ang iglesia na mag-isa ka. Amen. Nakukuha po natin, hindi idinisenyo ng Diyos ang iglesia na ikaw ay mag-isa. Amen po ba? Amen. Amen po. Kailangan magsama-sama ang magkakamukha, Amen. magkakapatid, magkakapananampalataya. Amen po ba? Amen. Sa paraan na yan, dyan ka na-refresh, dyan ka na, yung parang lumalakas ulit. Kasi may nagpapaliwanag sa'yo, may nagpapaalala sa'yo, may nagre-review sa'yo. Amen. Nakuha po natin. Pero pag mag-isa ka na, pag nabuwal ka, sino kaya magtatayo sa'yo? Naging kon ka sa sarili mo, parang naging mayabang ka sa sarili mo. Kaya ko na. Nadapa ka tuloy ngayon.
Sino magtatayo sa iyo ngayon? Mag-isa ka. Sino po? Ngayon po natin sabihin, talaga bang i-disenyo ang tao na mag-isa? O may kasama? Ako po natin, hindi po i-disenyo ang tao na maging mag-isa. Talaga bang i-disenyo yan na may makakasama? Hindi po ba? At piliin po natin yung makakasama natin. Kapananampalataya ba natin o hindi natin kapananampalataya? Ngayon, bakit? Sasabihin mo, bakit si Kristo? Pilosopuan na sagot. Yan, parang hindi tayo maka. Bakit si Kristo nang bumaba siya dito? Pumunta siya sa mga makasalanan. Ganon ka ba kaalap kay Kristo? Sino po dito? Ganon kaalap kay Kristo? At yan ang isasagot mo. Bakit si Kristo nakisalamuha sa mga hintil, sa mga makasalanan, sa mga Samaritano? Ang sasagot ko sa iyo dyan, ganoon ka ba kaalap kay Kristo? Na si Kristo ang naghahawa, hindi siya ang nahahawaan. At pilosopuan na sagot eh, bakit si Kristo? Nung bumaba siya dito sa lupa, saan siya nakasalamuha? Di po ba? Naku po natin, yan lang din naman sinasabi ni Pastor sa inyo palagi. Sino ba talaga ang mga hawa? Ikaw o ikaw ang mahahawa? May alap ka na ba na katulad ng kay Kristo? Na kapag dumidikit ka sa mga taong basa, eh ikaw ang nagsisindi, hindi ikaw ang napapatay. Naku po natin, Amen. tayo kaya yung nakakahawa o tayo yung nahahawaan? Kailangan humantong po tayo sa alab ng pananampalataya na kapag dumikit tayo sa isang tao walang pananampalataya, nagkakaroon siya ng pananampalataya. Na kapag dumikit tayo sa isang tao na ayaw magbago, nagkakaroon siya ng desire na magbago. Na kapag dumikit tayo sa isang tao na ayaw magsisi, nagkakaroon siya ng desire na magsisi. Yan ang alab na dapat marating po natin. Amen po ba? Amen po. Amen. Hindi yung kapag dumidikit ka sa hindi mananampalataya, nakakalimutan mong mananampalataya ka. Amen. Amen po. Amen. Ngayon sasabihin nila sa'yo, kala ko ba po naging kayo? Kala ko ba? Bawal sa inyo yan. Kala ko ba? Di ba? Amen. Kailangan magniwanag po tayo. Amen po ba? Amen. Makahawa po tayo, hindi tayo mahawaan. Amen po ba? Lalo yung mga nag-aaral sa mga school. Kamusta? Kinakamusta ba ng mga magulang yan? Yung mga anak po natin, kamusta ba natin? Kamustahin po natin sila. Sino bang nahawaan na anak? Ikaw bang na-influensya nila o ikaw nag-influensya sa kanila? Yung pong trabaho rin natin mga magulang. Alalayan din po natin yung spiritual nila. Amen. Amen po ba? Amen. Kahit itong alaga ko si Jomer eh. So hindi may dikit yan sa mga alam kung pwede mag-influence sa kanya. Sino na-influence sa'yo? Ikaw ba Jomer o ikaw? Tumatanggi naman. Ako po natin. Amen po. Kamustahin po natin yung mga alaga natin. Unang-una yung pamilya natin. Pag yung pamilya natin, napakan natin, diyan na yung ang training ground natin sa pag-alaga ng kaluluwa, yung unang-una pamilya natin. Amen po ba? Amen. Ngayon, susunod yan, ibang tao na. Amen po ba? Amen. Kasi may karanasan ka na sa pamilya mo. Amen. Ibang tao na ngayon ng alagaan mo, pakamustahin mo, kamusta? Nahawaan ka ba ng sanlibutan o hindi? Nakuha po natin. At tayo pong mga pinakamusta, huwag po tayong mayabang. Amen. Na sinasabi mo, hindi. Hindi ako mahawaan. Huwag natin akalain. Minsan akala natin nakatayo tayo, hindi natin alam. Amen. Tumba na po tayo.
Amen po ba? Amen. Ako po natin. Mas mabuti pang aminin natin, mahina ako ngayon. Mas mahina po ganyan, mahina ako ngayon. Ngayon, kapag umamin ka sa nangangusa sa'yo, mapapayuhan ka niya ngayon. Amen po. Amen. Nakuha po natin. Amen. Pride kasi yun eh, yung hindi mo inaamin mo, mahina ka. Amen. Pride yun. Amen po ba? Amen. Ayaw mong malaman na mahina ka sa ganito. Ayaw mong malaman na hindi ka marunong sa ganito. Ayaw mong malaman na nakuha po natin pride. Pride po yan. Amen. Ngayon tanggalin po natin yan. Ayaw natin ipaalam sa iba yung kahinaan natin. Ayaw natin ipaalam sa iba yung hindi natin alam. Amen po. Amen. Mas maganda, ipaalam po natin sa iba kung saan tayo hindi marunong. Amen. Kung saan tayo mahina. Amen po ba? Amen. Ngayon, kapag naipalam natin sa iba yan, mas lalo tayong mauunawaan ng kapwa natin, kapatid, Amen. at Kristiyano. Amen po ba? Amen. Kunyari si Matias, may pinaglalabanan siyang kasalanan. Pinaalam niya ngayon kay Pastorio. Ngayon, mas lalo ko na siyang mauunawaan na mahina siya doon. Amen po ba? Ngayon, dahil alam ko yung kahinaan niya na pinaglalabanan niya, madali ko siyang payuhan doon. Amen. Alam ko yung ipapakain ko sa kanya na salita ng Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Mas mainam po yung ganun. Amen. Kaysa yung nag-pretend kang malakas ako dito. Alam ko ito, marunong ako nito. Tapos ang tulang, hindi mo pala alam talaga. Amen po. Amen. Nakuha po natin. Mas mainam pong aminin natin, hindi ko alam yan, mahina ako dyan. Tulungan mo kung maging malakas dyan. Maganda pa sana yung ganun. Amen. Amen po. Amen. Nakuha po natin. Kunyari, ito, mahina ka pala sa math. Pero dahil ayaw mong ipaalam sa iba na mahina ka sa math, kasi iniisip mo baka mapapahiya ka. Nagkunwarian ka, magaling ako sa math. Alam ko rin yan. Ganyan. Ngayon, nagkaroon ng sitwasyon na kailangan ng kwentahan. Amen po. Amen. Eh dahil nag-pretend ka na marunong ka sa math, napasubo ka ngayon. Nakukuha mo, Amen. napasubo ka ngayon. Saan ka mas napapahiya? Doon sa umamin ka na mahina ka sa math, at ngayon, tinuruan ngayon ng math, o yung nag-pretend ka marunong ka sa math, at humantong ngayon na may sitwasyon na kwentahan. May sasabihin na ngayon sa'yo, akala pa namin marunong ka niyan. Sabi mo noon, marunong ka niyan. Amen. O bakit ngayon hindi ka marunong? Nakukuha po natin yung punto. Amen. Amen po. Amen. Sabi mo dati marunong ka ng 1 plus 1. 2 plus 2. Amen po. Amen. Di po ba itinatago natin yung kahinaan natin? Tapos dumating yung sitwasyon na maibubunyag yung kahinaan natin, mas nakakaya, mas napapaya po tayo. Eh kung sa umpisa pa lang, sinabi mo na, hindi talaga ako marunong ng 1 plus 1. Oh. Nakuha po natin, Amen. huwag mo kong asahan dyan, hindi ako talaga marunong yan. Amen po ba? Amen. Si Pastor po, ganyan si Pastor. Pag may mga pinupuntahan po tayong swimming pool, ilog, dagat, yan, umaamin na kagad si Pastor. Huwag niyo kong bibiruin, hindi talaga ako marunong maglangoy. Amen. Na-gets mo ninyo? Amen. Kaso yung iba, yung ibang style ng iba, nililihim nila kasi nahihiya sila. Nahihiya silang aminin na hindi sila marunong sa larangan na yun. Kasi yung iniisip kagad nila, maidadjudge sila. Sa ganyang laki mo, hindi ka pa rin marunong yan. Di ba? Amin mo, mas mainam nang umamin kang hindi ka marunong. Mas may iwas ka pa sa kapahamakan. Amin po ba? Amen.
Kaysa parang nag-pretend yung marunong din ako niyan. O dahil akala nila, marunong ka, hinagis ka tuloy. Nakukuha po. Minsan yung pagkukunwarit natin, nang malakas tayo dito, marunong tayo dito, eh kapahamakan po pala natin. Amen po. Tayo pala ang magpapaya sa sarili natin. Amen po. Nakukuha po natin. Sinabi mo marunong, maganda boses ko, marunong akong kumanta. Ngayon, biglang nagkaroon ng session na kailangan mong kumanta. Nirekomenda ka tuloy ngayon. Sabi po ni ganito, marunong siyang kumanta, magandang boses. Narekomenda ko ngayon. Sabi po ni ganito, choir po siya doon sa narekomenda ka ngayon. Di po ba? Sabi po ni Jomir, dati siyang dancer. May grupo po siya noon na sumasayaw. O nai-recommenda ka ngayon na magsayaw. Di ba? Minsan yung pagkukunwari natin, yun ang magpapahamak sa atin. Amen po ba? Nakuha po ba? Tanong, bakit ba tayo napunta dyan? Ba tayo napunta dyan? Parang tumayo tayo na. Sino nakaalala? Ba't nakunik tayo dyan? Katotohanan. Yung katotohanan. Sabi, nasa pag-iibigan, hindi po ba? Amen. Pag-iibigan natin. Okay. Pag nagmamahalan tayo, nagpapalalahanan, ganyan, yung lakas mo na ituturo mo sa iba, tapos dapat hindi ka magkukunwari na malakas ka dito. Amen. Nakukuha po natin. Amen. Ayan. Ayan. Naway may natutunan kayo tungkol sa Banal na Santong Espiritu. Ang Banal na Santong Espiritu, dati na natin napag-aralan, siya yung nagbibigay ng kaloob. Amen. Siya nag-ibisyon itong kaloobang nararapat sa iyo. Amen po ba? Amen. Ang Banal na Santong Espiritu, yan ang kaparaanan para tayo ay silang sa spiritual. Amen. Amen po ba? Amen. Una tayong sinilang sa laman. Amen. Nanggaling tayo sa ating nanay. Amen. Sinilang tayo sa laman. Ngayon, tinanggap natin si Kristo, nagsisi tayo, isinilang tayo sa Espiritu. Amen po ba? Amen. Bakit tayo sinilang sa Espiritu? Kasi tinanggap natin yung Holy Spirit. Namatay yung dating tayo, yung laman. Amen. Namatay. Ngayon, nabubuhay na tayo ayon sa Espiritu. At kung nabubuhay tayo ayon sa Espiritu, hindi na tayo gagawa ng masama. Amen. Amen po ba? Kasi yung Espiritu na ang nagagabay sa atin, hindi na yung laman. Pinapatay na ng Espiritu yung laman natin. Amen po ba? Amen. Nakuha po natin? Amen. Nakuha po? Amen. Yung Holy Spirit, pag naitanim sa iyo yan, yan ang magpapabanal sa atin. Amen po. Bakit ka papabanalin ng banal na Santong Espiritu? Kasi yan ang magtuturo sa iyo. Ito. Ito ang dapat mong gawin. Ito ang hindi mo dapat gawain. Amen po ba? Amen. Yan yung lagi na pong tinuturo ng pastor, pag magnanakaw ka na sana, eh may banal na Santong Espiritu ka na, hindi ka na magnanakaw. Eh nung wala ka pang banal na Santong Espiritu, talagang tuloy-tuloy yung pagnanakaw mo. Nakuha po ninyo? Ngayon, natuloy man yung pagnanakaw mo, andyan na naman si Holy Spirit. Hindi kanyan pakampanting. Magsisika. Nakukuha po natin. Huwag ka magpatuloy dyan sa ganyang buhay. Magsisika. Yan si Holy Spirit. Amen po ba? Amen. Amen po. Okay. Bakit sinasabi ni Holy Spirit magsisika? Kasi yun din naman ang tinuturo ni Kristo. Amen. Magsisi. Nakukuha po rin nyo. Amen. Amen po. Amen. Kahit naman ng Diyos Ama sa panahon ng Old Testament, yan din ang tinuturo ng Diyos Ama sa mga tao. Magsisi kayo. Diba? Nagpapadala siya ng propeta. Amen. Sabihin mo sa ganitong bayan, magsisi. Kung hindi, lilipunin ko sila. Amen. Nagkukontrahan ba ang salita ng Diyos Ama, Diyos Anak at Banal na Santong Espiritu? Nagkukontrahan ba yan? Hindi po. Hindi po yan. Isa lang po yan na
na sinasabi. Kami kaya wag po kayong maguguluhan kung sino ba talaga dapat ang sundin. Lahat po yan dapat sundin. Amen po ba? Amen. Kasi hindi po sila nagkakaisa. Amen. Amen po ba? Amen. Okay? Glory to God po. Meron po yung tutunan. Armor of God ng helmet of salvation, the sword of righteousness, but of truth. Use of the shield ng gospel of peace, makeup of conversation, shield of faith, shield of spirit, Lord, lahat po ng iyong kaloob ay nawa, istorbo po punawa sa amin at balikan niyo punawa at tabunin kami na balang Espiritu Santo. Lord, nawa po sa aking pakikilaban sa mga masamang Espiritu, sila po ay matalo at hindi po sila magtagumpay. Lord, ikaw po nawa ang magbibigay sa akin ng sandalang. Lord, inawa po mo, ikaw po nawa ang magbibigay sa aking pakikilaban naman, na hindi po ako matalo ng diablong kaaway. Lord, nawasak ko po ang lahat ng gawa ng diablong kaaway. Ang water spirit sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. Lahat ng hilig ng laman ng pagdanasa ng sariling kagustuhan sa pangalan ni Jesus. Lahat ng pika ng laman, lahat ng pagnanasa ng sariling kagustuhan, hindi kita pinapaintulog sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. Lahat ng living water spirit, espiritu na pagtitigas ng ulo sa pangalan ni Jesus, nawasak ko ito sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. Lahat ng mga espiritu nakakarinig sa oras nito, nawasak kita, nibigay kita sa pangalan ni Jesus. Wala kang karapatan sa oras na ito. Ikaw ay nakalaban kita sa pangalan ni Jesus. Wala kang karapatan sa mga taong ito. Ikaw na espiritu ikaw espiritu na nakikinig sa aking pagkikilaban, nawasak kita. Nibigay kita, nawasak kita ng tenga sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, hindi mo kami matatalo sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, ang Diyos ang aking sanggalang, hindi mo ako matatalo sa pangalan ni Jesus. Nawasak kita. Sa pangalan ni Jesus, lahat ikaw ang espiritu, hindi ka magtatagumpay sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, for in the name of Jesus Christ. Amang Diyos na banal, dakila at makapangyarihan. Ikaw na Diyos na nagsabi, anak ko ba nanalangin ka sa akin, ay sasagutin kita at magpapahayag ako ng mga bagay na dakila na hindi mo pa nalalaman. Amen. Amang Diyos, nandito po kami sa iyong harapan. Amen. Higit pa sa dalawang o tatlong nagkakatipon dahil sa iyong pangalan, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Hinihingi po namin sa pangalan ng Panginoong Yeshua ang patuloy niyo pong pag-iingat sa amin, proteksyon o Diyos, at ang patuloy po Panginoong kalooban mo ang mangyari, hindi ang aming kalooban. Abang Diyos na dakila at makapangyarihan, lubos po kami nagpapasalamat sa iyo sa naranasan namin muli na buong maghapon na hindi mo kami iniwan ni pinabayaan man. Hindi kami nagkulang sa anumang aming pangailangan. Tunay nga po Diyos na ikaw ang patuloy na gumagabay sa amin sa araw-araw naming pamumuhay. Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa isa pang pagkakataon na muli pong makapanalangin, iluhod ang aming mga tuhod, dumulog sa iyong panan. Tunay nga po Panginoon, merong mga taong hindi na kayang manalangin, ngunit kami Panginoon ay malakas ang aming physical na katawan. Amen. Meron po kami Panginoon pagkakataong makapakinig ng iyong banal na salita. Yes, Lord. Amang Diyos, dalangin po namin na patuloy hindi lamang po ito aming napakinggan, kundi uukit niyo po sa aming puso. At patuloy po namin itong maalala sa pagkakataong ito'y aming kailangan. Amang Diyos, salamat po Panginoon sa buhay ng iyong lingkod na ginamit na magbahagi ng iyong banal na salita. Patuloy niyo po nawa Panginoon na puspusin siya ng iyong banal na Santong Espiritu
ng karunungan at kalaman. Patuloy niyo pong pagtagumpayin ang lahat ng gawain ibinigay mo sa Kanya. Ang Kanya pong mga panyapak ay patuloy niyo pong dalhin sa lugar na nais mo sa Kanya. Dalangin po namin ang Kanyang kamay ay maraming makatukang tahanan na magbabahagi siya ng iyong banal na salita. Amen. Yun din po, Diyos, dinadalangin namin palagi na patuloy niyo pong proteksyonan ang Kanyang buong sambahayan, Amen. ang Kanyang asawa, maging Kanyang mga anak. Dalangin po namin sa kanila ang hindi makapasok ang anumang gawa at plano ng kaaway, ang anuman po Panginoong uri ng sakit at karamdaman. Gayon din po Panginoon ang pagkakababahagi. Amang Diyos, dinadalangin din po namin sa oras na itong iyong iglesia, ang United in Christ, O God. Patuloy niyo po kaming tinawag sa pagkakaisa. Dalangin po namin na hindi po makapasok sa amin ang gawa at plano ng kaaway, ang pagkakabahagi, ang pagpatay, Panginoon, maging ang pagnanakaw sa pangalan ng Panginoong Yeshua. Siluhan niyo po kami palagi simula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Anumang sakit at karamdaman, Panginoon, ay aming hindi pinahihintulutan. Sapagkat, Panginoon, ikaw ang nagsabi sa iyong banal na salita, anumang aming pagbawal sa lupa, ipagbabawal mo sa langit. Anuman pong ipahintulot namin sa lupa, ipahintulot mo sa langit. Kaya, Panginoon, pinagbabawal po namin na patuloy pong makakilos sa amin ang gawa at plano ng kaaway, at ang pinahihintulot lamang po namin ang iyong kalooban. Amang Diyos, sa oras po ito at sa gabing ito, Panginoon, patuloy niyo po kaming silyuhan ng banal na dugo ni Jesucristo. Dalangin po namin, Lord Diyos, maging ang aming bakod ay proteksyonan niyo po na magsilbing apoy sa gabi at magsilbi pong ulap sa umaga na may proteksyon namin spiritual. Ganyan din po, Panginoon, anuman pong nakabadya sa amin na plano ng kaaway, Panginoon, ganyan pa lamang ito po ay aming tinutupok sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amin itong pinagbabawal at amin na po itong sinisira, sapagkat, Panginoon, binigyan niyo po kami ng kapangyarihan tampakan, sirain at wasakin ang gawa at plano ng kaaway, sapagkat, Panginoon, sabi mo sa iyong banal na salita, ang iyong nagawa ay higit pa po doon ang aming magagawa. Amen. Namang Diyos, salamat po sa iyong dakilang kapangyarihan. Hindi po kami nagtitiwala sa sarili naming lakas, kundi, Panginoon, sa iyong dakilang kapangyarihan, sapagkat, Panginoon, not by might, not by power, but by your Spirit. Lord, sa gabi pong ito, niluhod namin ang aming mga tuhod sa Diyos na nakakita, sa Diyos na makapangyarihan, at sa Diyos na di mapipigilan ng anumang kapangyarihan dito sa lupa. Namang Diyos, salamat po sa gabing ito. Dinadalangin namin ang buong kapayapaan, katiwasayan ng lahat ng bagay at kaayusan ng lahat ng bagay. Amang Diyos, maraming salamat po. Alinin niyo po ang pinakamataas sa aming papuri, Amen. pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ng Panginoong Yeshua. All the things He has done. By His blood, He has saved me. By His power, He has raised me. To God be the glory, all the things He has done. Taas po natin ang dalawang natin kamay. Amang Diyos na banal na dakila sa lahat, kayo po ang Diyos na aming sinasamba, luluwalhat, Amen. ang dakila. Amen. Kayo po ang Diyos na sinamba ng aming ninuno, Amen. na si Abraham, Isaac, Jacob, at ng Israel. Amen. Amang Diyos, kayo po ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Amen. Amang Diyos, kayo po ang aming dapat naming pagpakumbabaan. Muli po, Ama, narito po ako, naaba po ninyong likod, na nanalangin sa mga tao na pinagkatiwala niyo po sa amin Amen. para alagaan, pansamantala, kailang spiritual. Amang Diyos, huwag niyo po silang hahayaan
mapasama ng mundong ito. Amen. Saan man po sila pumaroon, proteksyonan niyo po sila ng banal na dugo ng aming Panginoong Yeshua. Huwag niyo po sila hayaan na maliligaw ng landas. Amen. Huwag niyo po sila hayaan, hallelujah, na madilisip sila, hallelujah, ng kanilang mga makakausap, hallelujah. Palagi niyo pong italim sa kanilang isipan na hindi po sila dapat lumayo sa katuruan ni Kristo. Amen. Katuruan po na hindi po nagpapasama kundi nagpapabuti. Mang Diyos, huwag niyo po silang kakayaan na sila po'y manlalamig sa kanilang pananampalataya. Amen. Mang Diyos, turuan niyo po sila na humantong sa pananampalataya na kaya po nilang talikuran ang lahat ng bagay, lahat ng tao, alang-alang po sa inyo. Nang sa gayon, wala po magagamit si Satanas na salita, data na makikayat sa kanila na tumalikod. Mang Diyos, lagi niyo po ipaalala sa kanila na sila po ay dinubos ng banal na dugo ng aming Panginoon Yeshua. Amen. Palakasin niyo po ang kanilang pananampalataya. Huwag niyo po kakayaan na sila po ay tatalikod. Hallelujah. Ingatan niyo po sila sa lahat ng uri ng sakit karamdaman na gawa ng diablong kaaway. Maniba na lamang po kung sila po ay bigyan niyo po ng sakit na gagaling po sa inyo bilang pagtutuwid. Hallelujah. Bang Diyos, hallelujah, patatagin niyo po ang mga taong ito. Bigyan niyo po sa kanila ang lahat ng kanilang pangangailangan upang masunod ang inyong kalooban. Amang Diyos, dalangin ko po ng kapayapaan na nagmumula po sa inyo ay sumaaming lahat. Amen. Hallelujah. Lahat ng anak ng Diyos, hallelujah, ay magsabi ng Amen. sa pangalan ng Panginoon. Amen.